Talagang fine dining, mukhang fine dining kasi. Fine dining kasi pre. Lumapit sa akin yung waiter. Sir, you want peanuts? Oo. I said no. Ano na yun sa akin, sa tingin parang pinaka-fine dining ko na, Vikings. Ay, yung ikaw yung yung buffet lang. Ano, parang yun yung para sa akin. fine dining na ba yan? Pero feeling ko doon lumabas yung pinaka pagiging patay gutom ko. Welcome sa Padip Stories. Dito walang mali. Dito walang tama. Basta may kwento. Gay. Kulun. Start na tayo pre. Okay, Saan tayo, pre? game. Pre, yung dinala mong dinuguan sa akin, walang kalasa. Ay, isa sa mga favorite ko yan, nakakainin. Dinuguan. Pero yung dinala mo talaga sa akin, pre, napakatabang. Tangin ng dinuguan yan. Nagtataka ako sa mga sa mga karinderya, sa mga nagluluto sa mga karinderya. Saan mo ba kasi binili yung pala? Doon lang sa may Orani. Hmm. Hindi ba nila tinitikman yung lasa ng binibenta nila? Mahal ba? Teka, depende kasi. Mahal mo ba binili? Hindi. Yung presyo pa din. Hindi siya depende sa kung mahal o sa kung mura yung... Uy, kasi kung bibili ka nun sa Goldilocks, yung parang, di ba, meron silang mga naka-pouch pa nga. Masarap naman. Masarap. Depende pa rin siguro sa presyo. Parang papantayan lang. Pero nila yung ikaw, presyo. kung magnenegosyo ka ba, ibibigay mo lagi yung quality ng trabaho mo na under standard? Substandard. Ayan. Hindi ka na naman nag-review ng di English na. mo. Substandard. Ikaw, kung trabaho mo, bibigay mo substandard? Parang, ang idea kasi nila siguro is tamang magkaroon lang ng laman sa tiyan. Okay, sabihin natin Parang, ganito. Yung madalas na sinasabi ni Tan Felix, okay na to. Ayun. parang ganun na sa kanila. Yung Kaya lang, idea ng ikaw, dahil, hindi ko alam kasi sinasabi, subjective ang pagkain. Oo, subjective. Kung Panlasa. para sa'yo masarap, Oo. sa akin hindi masarap, ganun. Kahit sana standard na lasa lang, Parang may hinanakit ka talaga sa mga nagkakarinderya. kasi Sabihin mo na nga. bumili lang ako ng toge. Togeng ginisa. Toge. Togeng ginisa lang, pre. Oh. Alam mo na yung lasa nun, togeng ginisa. Togeng ginisa. Ina, nung tinikman ko, bakit hindi lasang togeng ginisa? Anong lasa? Lasang parang yung ginamit na mantika yata, mantika ng isda Parang ang sama ng lasa, pre. Siguro kasi kasama na rin sa depende talaga sa karinderya. Pero merong karinderya na talagang... Oo, meron. Pero yung mga karinderya na nagtitinda ng pagkain nila na pwede na to, na okay na yan. Teka, parang sa location din yan eh. Ano ba ang location nung marami bang tao, marami Street yun, pre. manggagawa? Busy Street, Oh. Busy Street. Busy street. So, parang ang idea nila is magda-drop by na lang doon. Oo, tas order. Okay na yun. Batsi na ganun. Pero meron din silang dine-in. Meron din. So, ang bottom line is, Kung kakarinderya. magkakarinderya kayo, lagyan nyo naman ng lasa. Ang mura-mura ng Magic Sarap. Tsaka yung gamitin yung mantika, yung malinis-linis naman. Bakit? Ano ba? Matabang ba? Matabang. Ay, sa bagay. Yung Di ba yung dinuguan na, natikman mo? Pero kung lalagyan ba nila ng Magic Sarap yun? Sasarap ba talaga yun? Sana. Kaya magic Di ba? Or betchin para magkaroon ng lasa? Dagdagan lang nila ng ganun, ng pampalasa. Tsaka habang niluluto, tinitikman yan. Hindi yung nilagay mo lang yung rekado, yung sangkap. Tapos na, hindi mo tinikman. Alam lasa, hindi mo alam. Alam mo, sa tingin ko sa'yo, kung hindi ka videographer, chef, Gordon Ramsay. Either Gordon Ramsay Ayop. or Ninong Rai. Ano yung mga, kasi dinuguan maraming variant yan Di ba? May dinuguang Kapampangan, di ba? Gusto ko yatang ilista yung mga English mo. Variant, para COVID, para Mas gano'n. gusto mo ba mas gusto mo yung lasa ng dinuguang may mga kapatid tayo Kapampangan dyan. sa Pasintabi. Sige, Pasintabi na. Sorry. Mas gusto mo ba yung lasa ng dinuguang Tagalog o dinuguang Kapampangan? Ay, nako. Kasi iba-iba yan di ba? Kapampangan talaga.
Meron nga akong story dyan eh. Mm. Nung pandemic, kami, di ba nawalan ng events? So Ah. wala kaming work ni Chris Angeles. Mm. Ang ginawa namin, pre, nagtinda kami ng tahong at talaba. Asan yung dinuguan doon? Sabi, makinig ka Alam muna. mo na. Ano Tahong naman at talaba. Hindi, tahong at talaba sa bandang Pampanga, Florida. Oh. Banda, para eksakto. As in, Oh. nung una pa nga pre, nung pag nasa tricycle kami, bandang Pampanga, sigaw sa tahong, medyo, alam mo, nahihiya ka. Toho. Nakakahiya wala. Nakakahiya pala parang, inisip ko dapat. Hindi ka lang sanay. Hindi naman nakakaya yun. Hindi ka lang sanay. Hindi lang ako sanay na sumisigaw. Mm. Pero parang, masaya din ang na-experience namin yan. Ito na nga. Oo, ayan. De, Saan papasok na yung dinuguan? meron kaming konting pera na pinon namin pambenta ng talaba, tahong, tsaka tuyo. Nung naubos na, nag-crave ako ngayon. Nasa Pampanga. Ang favorite ko talaga is dinuguan pag sa Pampanga. Kasi yung mga TED-TAD nila na tinatawag, iba-iba eh. Yung maraming suka, meron din konti lang yung dugo. So nag-crave ako. Yung pinagpaguran namin maghapon ni Chris, nauwi na. At least nakikain nyo, friend. May pangkain kayo. So, ang ano ko doon, kung tatanungin mo ako kung anong dinuguan ang prefer ko, kung dinugo ang Tagalog or dinugo ang Kapampangan, syempre, sa Kapampangan. Ang doon, ang maganda doon, may napangkain kayo. Isipin mo kung bumiyahe ka ng ganong kalayo tapos wala kang naipangkain. Ay, first and last na namin yun. Isang beses yun lang ginawa? Sa best lang namin ginawa. Dahil, kasi din si Chris medyo parang soft-spoken na, nag-name drop na naman. Yung friend Hindi naman masamang Hindi naman masamang topic. Ayun. Sa TED, ano ba? TED-TAD. Ako naman, hindi ko siya magustuhan. Kasi iba yung luto na nakasanayan ko. Yung nakasanayan ko kasi, kung hindi matamis, medyo maasim-asim. Matamis. Ang version ng matamis na dinuguan is tinumis. Bandang Nueva Ecija. Pero ano yun? Laman loob. Laman loob. Okay. Tapos siya, medyo Nag-crave tuloy ako, pre. malabnaw ng konti yung sabaw na talagang maitim. Hindi siya brown. Kasi sa TED-TAD, ang nakikita ko, brown eh. Hindi, pag minsan, Ma-brown siya depende pa rin. Parang sa Pampanga kasi pasarapan sila ng suka. Meron talagang dinuguan na kulay puti. Meron dinuguan na... O yun yung nahanap ko na lasa. Yung bagay sa saputo. Nagugutom ako, pre. Pwede ba nating i-cut muna itong podcast natin? Yun yung dinuguan na nakasanayan ko. Kaya pagka merong shoot kami sa Pampanga, ganyan, sa syempre pag nakita ko yung dinuguan niya na, matatakam ka. Kaso pag natikman ko, hindi ito yung dinuguan na hinahanap ko. Parang ganun. Sa iba, meron ka parang meron ng standard. Meron na. Pero, saan ka nakakain na ng gano'n na? Yung pinakamalapit sa panlasa mo? Pampanga pa rin? Hindi Pampanga. Bataan talaga yung may lutong gano'n na. Karinderyang medyo bandang Samal, Orani meron dati. Ewan ko lang ngayon. Hindi pa ulit ako nakapag. Denbels. Di ba parang masarap yung dinuguan nun eh? Yung dinuguan na yun yung makikita mo yung siling mahaba. Di ba? Tapos, pagka kinagat mo yun, kasama yung laman. Ay, pucha, talaga. Pero kung dinuguan na, bakit napunta tayo sa dinuguan? Sa karinderya. Ang gusto mo, laman ng baboy or yung laman loob, laman as in, ano ba? Meat? Para sa akin, dalawang klase kasi yung dinuguan na gusto ko. Yung laman ng baboy, taba, tsaka may konting atay. Ayaw mo yan. Di ba? Pero hindi ako kumakain ng atay. Inaalis ko yung atay, nilalayo ko. Naalala ko nga, parang kumain yata tayong one time. Ano ba yun? Lomi, hindi ako kumakain ng atay. Pero yun yung gusto kong dinuguan na medyo maasim-asim. Tapos yung matamis naman na dinuguan na gusto ko, yun laman loob. Yun yung parang ang sarap isaw-saw sa puto. Nagugutom talaga ako, pre. Cut muna po. Anong oras ba ngayon? Mag-alas 10 na yan. Mag-alas 10, tapos maghahanap tayo ng dinuguan. Nangyari na rin sa akin ito ewan ko ba, bakit ng pandemic parang ang dami-dami kong cravings sa office. Talagang, nung nagtrabaho kasi ako sa office ng pandemic din, after namin magbenta ni Chris, unsuccessful business namin. Nag-office ka na? Pumasok na ako sa office. After nung unsuccessful attempt namin sa business. Nagkikrave din ako ng dinuguan.
Ako ba, bakit ganun? Iba yung ano eh. Iba yung Hindi kasi siya everyday Na makikita, no? Hindi siya kagaya ng sinigang, parang medyo mahirap lutuin pag dinuguan. Parang yun. Para sa akin. sinuguan. Dinuguan. Kasi kung bibigyan mo ako ng pagpipilian na lulutuin ko ngayong araw, Sinigang. pinakadulo yung dinuguan siguro, pre. Oh. Parang mahirap din ba siya lutuin? Kasi parang ang hirap hanapin yata ng dugo na bagay. Kasi may ganun eh. Ano ba dugo? Ano ba type? Ano ba blood type? Parang parang kailangan mo yata na dugo dun yung namumuo-muo. Yun doon yata yung masarap eh. Ano? Oh, kintay yata yung tawag doon. Hentai? Kintay. So, Iba yung hentai. Kintay. pag nagbubuo-buo yung dugo, di ba siya parang ano? Iisa. Yung Betamax? Hindi, yung ayoko. Yung para siyang tinola pero may mga dugo-dugo. Bachoy. Ayun. Bachoy. Ayun Masarap din naman yun. ang Ah. ayoko. Ayoko rin yun. Ayoko yun. Tinola tsaka Kasi bachoy. mukha kasi siya tinola din eh. Niloloko niya lang ako, meron lang siya dugo. Luya Yun, din eh, no? Tsaka dahon ng Isa sili. po ako sa mga taong ayaw ng tinola dahil matabang ang itsura. Pero lalagyan mo pa siya ng dugo. Ganun pa rin naman yung lasa niya. Meron lang siya dugo. Sarap nun. Siguro hindi mo lang... Pero meron lugar yung lapas batchoy. Ayun yung original lapas bachoy. Parang hindi ko pa natatry yun. Ang natigman ko pa lang yung nasa Saka parang yung cup noodles, yung no? sinusup-sup. Yun Naalala pala. yung sinusup-sup Pero yung- binigay sa akin noodles. Saan ba nag-originate yung lapas bachoy? Sa lapas Batangas. Pre, baka nag-expect sila sa atin ng magagandang sagot sa geography. Oo. Bobo rin tayo dyan. Saan ba yung pag, lapas? pag lumagpas bachoy? ng layak ng Bataan, Hindi ko na rin alam eh. ligaw na po kami. Saan yung lapas? Saan nag-originate yung lapas bachoy? I-search na. Huwag na, putang. No? Yun, hindi ko pa rin natatry. Tsaka yung... I-try kaya natin. Gawin natin ng bucket list bago tayo Pwede. tayo mawala ng career. Bago Pwede. tayo ma-deads, i-try muna natin. Hindi, yung baka may lapas batchoy. merong nakakaalam ng, Oo nga. ng location talaga kung saan nag-originate yung lapas bachoy. Okay, Pwede kayo mag-comment. Pero i-google ko din ito pagkatapos. Hanapin din namin. Medyo tamad lang talaga kami. Tapos, yung luto, alam mo ba sa Pampanga, kahit mga karinderya, pre, parang kasalanan yung magluluto ka ng walang kaano-ano doon. Yung matabang, parang ganun. Oo, Kasi parang sa kanila, lahat ng maisasangkap nila. sinasahog eh, no? Oo. Ganon sila ka-generous sa ano. Wow. Wow, generous. Si Ellen ba yan? Ellen DeGeneres? Parang ganon sila ka-generous sa ano, pagluluto. Hindi nila tinitipid. Nakakatatlong English ka na ngayong araw. Tatlo na ba? I-re-record na. Tignan natin sa playback kung nakailang ka na. Bilangin nyo nga. Tapos lagyan mo nga pre pagka in-edit mo. Biglang magpa-pop yung malaki. Naka-emphasize, no? Wow! Okay, dumadami na. Iba na. Parang simula nga nung ano pre, nag-iiba ka na eh. Ngayon, ang gusto mo na, resort. Ito. Dati sa ilog lang tayo naliligo. Masarap din naman talaga yung ano, yung ilog, nature, dagat. Masarap din naman talaga. Oh. Kaso, titingnan mo kasi yung ano, yung anong tawag dito? Pangangailangan ng mga kasama mo. Ang gusto nila, hindi malayo. Mm. Ayaw nila ng overnight. Mm. Ayaw nilang mapagod. Mm. Tapos ako, para sa akin, gusto ko maligo, pero gusto ko malinis. Wow. Gusto ko ng tahimik, pero ayaw kong lumayo sa city. Ayaw kong lumayo sa civilization. Parang gano'n. Ayaw kong lumayo, ayaw kong mapagod. Gano'n, yung masasayang yung oras ko sa biyahe. Kaya napunta tayo dun sa resort kasi Last resort. ano siya pre, malapit siya sa daan, malapit dito sa atin, pero pagdating mo dun sa loob, pre, yung mga puno, kung gaano kalawak Marelax yung ba lugar, tayo dyan? marelax ka talaga. Babawalan ba natin yung isang tropa natin na magdala ng speaker? Oo. I-post nga natin sa GC. Mag-ano si GC, huwag kayo magdala ng speaker. Kayo ba? Yung Hindi, mga pero kung sa resort naman, compared sa, kasi compared sa ano, Close sa yun eh. nature, Oo, sa nature nature, trip, no? Oo, tama. Sabagay, pwede siguro. pwede naman, pero depende pa rin sa playlist Para para sa akin. subo mo to. Wag. Hindi mo rin ba tayo sa subo? So, pinakinggan mo na ba? Oo.
Pinakinggan ko nung Oh, nung maganda naman. ina, sabi ko bakit nagkaroon ng gantong ano. Tapos nung nakita ko yung artist, sikat pala siya, pre. Sikat. Tapos may mga award siya. Oh, Ibig sabihin, yun yung trip ng mga kabataan din. o ng mga Matanda na talaga tayo, pre, kasi gumamit na tayo ng term na Oo. ng mga kabataan ngayon. Parang yun yung yun yung trip nila talaga ngayon. Maganda yata yung beat eh. Sugod. Kahit na hindi ko para sa akin lang to. Kung sa inyo, okay sa inyo, sa akin hindi. Yun. Yun lang. Pero kasi, sa bagay, nandyan na rin lang tayo sa mga bagong artist ngayon. Pag-usapan na rin natin. Sang-ayon ka ba dun sa sinabi ni Gigi? Okay. Hindi ko fully. Wow! Hindi ko Pre. buong napanood. Pero ang parang napakinggan ko o napanood ko na sinasabi niya. Bakit sila magagalit na ginamit ko yung kanta nila para i-cover, Oo. tapos nakilala pa yung kanta nila ulit, parang ganun. Oo. Parang Parang may sila utang na magaga- loob. May utang na loob. Parang pa sa magagalit kanila. sila sa akin, pinasikat ko pa nga lalo yung kanta nila. Ah. Parang ganun yung ano niya, yung dating. Mm. Wala naman din masama. May point naman din talaga, pre. May point. Cover lang naman din talaga yung ginagawa nila. Siguro may iba pang may iba pang dahilan may iba pang rason, hindi lang yung parang naaagawan na sila sa natakot ba yung producer o yung music na records na Di kasi malakas talaga ang music sa Pilipinas. Malakas Malakas talaga. sila magpa-trend. Mm. Tapos yung views, lalo na mga OFW. Sa tingin mo ano yung naging ni Gigi doon? Ano yung dapat naging step niya na Sa akin, hindi ko alam yung step na pwede niyang gawin. Pero sang-ayon ako dun sa sinabi ni Yael na ang mga singers, hindi lang siya dapat boses. Gumawa ka ng sarili. Artist ka, hindi ka lang parang yung... Pagkumparahin natin, si Darren Espanto, tsaka yung kalaban niya sa The Boys Kids na si JK. Si JK. Ito, puros cover. Ito, puro original. puros original. Oo. Sino sa kanila ang mas artist para sa'yo? Kung sa paningin ng artist, mas artistic talaga para sa iyo yung nakakagawa ng sariling art, di ba? Hindi yung bumabakat lang ng Oo. Kasi- Pero wala naman tayong magaling naman sila para. Mm. Kaya lang, yung sense na meron ka talagang Sariling pinaghuhugutan sa bawat songs na ginawa mo, parang saludo. meron kang sayo Oo, Meron hindi sa yung sayo. boses ka lang. Oo. Parang ganyan din yung nangyari kay Agsunta. Agsunta? Agsunta. Sorry, hindi ako familiar. Agsunta, nagko-cover din sila ng mga tugtog ng mga kanta. Sila yung kung narinig mo yung nag-cover ng Mundo ng Four of Spades. Yung merong silang adlib na rap. Okay. Pre, sobrang nakakakilabot kung papakinggan mo. Sobrang ganda ng latag nila ng na yun. Pero ayun din yung ginawa ni Gigi eh. Dun sa kanta na, ewan ko kung ayun yung kanta na sinasabi niya. Sobrang ganda ng version nila. Meron kasi talagang nako-cover nila yung kanta na hindi same dun sa original, pero nabibigyan nila ng bagong tunog na mas maganda. Oo. May ganun naman kasi, hindi naman siya dapat pagbawalan na gawin. Pero kung sa'yo, as an artist, as a videographer, nakita mo yung may gumawa. Parang Sa akin kasi, same. sa sa video kasi, sa photo, wala kang pwedeng sabihin, uy, ginaya mo lang sa akin yan. Walang ganun eh. Kasi yung isang buong video, binubuo siya ng maraming clips. Okay. Tapos binubuo din siya ng maraming sound bites ng ibang tugtog tsaka ng ibang details. Hindi mo masasabi na, uy, ginaya mo sa akin yan. Wala talagang isang magkaparehas na video. Wala talaga. Dahil sa clips. Okay. Magkakaroon lang siya ng same angle, same shot ng details, tsaka same posing,
Pero walang magsasabi nun na, ito sa akin yan. Meron lang isang siguro magsasabi ng ganyan na isang studio. Metro Photo. Kung mapapansin mo yung posing nila, pre. Oh, Yung napaka, ano na to. Trademark na nila, kumbaga trademark na nila. sobrang weirdo na kapag may gumawa sasabihin, yan, putang ina, ginaya mo sa Metro Photo yan. Isipin mo yung bride nasa bubong. Ay, parang may nakita nga Yun ako kanina. yung nasa kisame, yung mga ganon. Oo. Sa wood plank ng kisame, yung mga ganon. Mag- Nakabitin. Photo yun ah. Photo yun. Ginagawa ba nila yun intentionally? Tingin ko intentionally. Intentional Mm. for publicity? Good or bad Good, publicity? publicity yun. Metro Photo yan. Metro Photo yan. Tsaka walang magsasabi ng puta baduy. Oo. Kung Kasi- nasa industry ka, kilala mo ang Metro Photo, hindi mo masasabing, puta ano yan? Hindi mo pwede sabihin ganun eh. Pero kung normal na studio ka lang, Ayun yata yung ipagawa mo yun sa client, pre, mumurahin ka ng client mo. Ayun yata yung nakita ko kaninang meme na ano eh. Parang nasa taas ng puno yung couple. Bride Ayun, and mga groom. ganun. Di ba? Tapos, sa ibaba nun, yung Twilight, naalala mo yung Twilight, nasa taas ng puno si Twilight ang atake natin dyan. Di ba? Parang ganun. Di ba? Ganun eh. Pagka sila gumawa, tangina, art yan. Art. Pag sila gumawa art yan, pagka big names, big studio names, Saka ang galing ano. Paano, negative, good publicity, bad publicity is publicity in general. Views pa din yun. Tsaka yun nga, kung nasa industry ka, hindi mo masasabing puta pangit yan. Hindi mo masasabing, pakina, ba't mo ginawa yan? Meron na ba nagsabi sa'yo na ever Na na pangit? pangit ang Gawa mo. gawa ko. Hindi sinasabi pero Ramdam mo. ramdam ko na Disappointed. meron silang ina-expect na output sa akin na hindi naman yun talaga yung forte ko. Parang recently lang yan. May ganun may ganun. Ginagawa ko ng paraan. Imbis na ako yung gumawa, kumukuha ko ng kayang gumawa nun. Okay. Sige, pag-usapan na rin natin. Total nandiyan ka na. Anong masasabi mo dito sa recent, sa events, sabihin na natin sa events? Yung may mga shot list. Kasi parang isa kang artist. Dapat hahayaan kang gawin yung art mo. Pero kung magbibigay sila sa ng guideline na parang draft or shooting mawawala yung artistry mo doon dahil template na yun eh. Kumbaga template. Well, aminin naman natin o hindi. May template na talaga yung wedding dahil sa sequence na May template talaga. Yung, syempre, preparation, ceremony, reception. Yun ang template. Pero hindi template ang istorya ng couple. ang story na. Hindi template ang SDE. Hindi templated yan. Ang templated yan, preparation, make-up, ganun. Tapos, ceremony, entourage, reception, entourage, sayaw. Yun ang templated. Yun talaga. Pero yung sasabihin mo na katulad nung dati pa yun. Nalimutan ko nung year lumabas yun na templated na ang wedding. Di ba? Naging mainit na discussion yun. Mali lang siguro siya ng Ng pagkakasabi. execution. Marami talaga ma-open. Mali lang pero may point naman. May point. Pero yun nga, hindi lahat ng kinasal pare-pareho ng istorya. So, anong take mo dito sa mga nagbibigay sa ng shot list as an artist na parang ikukulong ka lang sa isang Sa akin ano yun, listahan sa bond paper? dalawa pa rin siya sa akin, advantage at disadvantage. Pag binigyan mo ako ng shot list, okay, wala akong gano'ng tatrabahuin kundi ang sinulat mo dyan. Okay. Pero tandaan mo na hindi ito yung gusto ko sanang gawin sa wedding mo. Hindi sana ito yung gusto kong maging kalabasan ng SDE mo o ng video highlights mo, gano'n. Sa tingin mo ba, bakit pa siya nauso in the first place? Kasi, sorry ako medyo humiwalay na ako ng konti sa events. Kaya, ayun, bakit siya nauso? Parang, ina-expect na nilang gano'n. Marami kasing magagaling na mga studio owner, studio na Pero yung shotlist na gano'n, studio owner ang magbibigay sa'yo? Hindi, Feeling ko hindi. hindi studio owner ang magbibigay. maraming magaling na studio na kayang gumawa ng parang movie talaga na na glam
glam style. Ayun, yung glam style nga ba tawag? Hindi ko, ano. Power intro, yung mga ganun. Okay. Ang daming magaling talagang gumawa ng ganun. Kaya lang, ang nangyayari, sa kakapanood ng mga soon-to-be client ng mga ganun, Nagkakaroon na sila ng mindset. nagkakaroon Ano na sila gusto ng nila idea na, makita. uy, gusto ko ganito rin tayo, gusto ko Gusto ganito rin makita. tayo. Ang problema dun, gusto mo ng power intro, ang power intro, ang kailangan na subject niyan, umaarte talaga. Mm. Magaling mag-project, magaling mag-post, mahaba ang oras ng shooting, tapos talagang well-directed talaga. Ganun yun eh. So, Paano kung ikaw, So parang ang wedding is naggagayahan na lang sila kung saan makita sa nila. client, Sa sa client client. yan, sa client perspective yan. Oo. Minsan ganun. Tapos, yun nga, well-directed yun, yung mga ganung power shot. Paano kung ikaw na mismong client na ikakasal na, napanood mo yun, tapos sasabihin mo, gusto ko ganito rin. Kaso putang introvert ka. Oo nga. Hindi ka sanay sa camera. Oo. Hindi ka sanay pumose. Gusto mo yung ganun pero hindi mo kayang gawin. Oo. Basically. Hindi naman magmamagic ang videographer, hindi rin magmamagic ang editor na hindi mo naman ginawa pero yun yung makikita mo. Tapos, mag-aano ka pa ng power intro na morning wedding kayo. Kakagising niya tapos high energy agad. Di ba? Oo, Di ba? okay. Ang morning wedding, nag-start ang shoot 4 a.m., 5 a.m. Dapat okay na eh. Ang ceremony ng morning wedding, 8, 9, 10 eh. Oo. Tulog-tulog pa yung Kung hindi ka diba? talaga morning person, paano mo gagawin yun? Paano mo i-execute yun? Hindi ka na morning person, introvert ka pa. Oo, di ba? Pero ang gusto mong output, yung Ang awkward nun. glam style na ano. Di ba? Oo, parang ano mo din sa sarili mo yung expectations Oo. mo. Parang ganun. ang parang pinopromote namin o sinasabi namin sa client, ang isushoot natin kung sino talaga kayo. Yun yung gusto namin kalabasan lagi na i-celebrate lang natin kung ano yung nangyayari. Wedding nyo, celebrate natin wedding nyo, ganun. Hindi, sabi nga ni may isang photographer, sikat talaga yun dito sa Pilipinas. O Ang baka hindi pangalan? lang dito sa Pilipinas, si Toto. Si Toto. Ako. Nag-post Hi, siya Toto. Baka nakikinig. nag-post siya ng para sa clients na remember your wedding day It's not a photo is not a shoot. photo shoot. Tama naman talaga. Nung una kami nag-shoot talagang, syempre, para kang atat, para kang digalig na, ito ano gawin natin itong shoot na ito, gawin natin shoot. Habang tumatagal, tapos napapansin namin na hindi naman, nawawala yung essence eh. Sa tagal-tagal mo nag-shoot ng events, wedding, may na-consider ka na ba na parang para sa'yo napaka-perfect ng wedding na to? Pag intimate wedding. Intimate wedding. Mm. Hindi yung super, mas extravagant, mas maraming ine-expect na Ang daming extra kapag Oo. pag bongga yung wedding. intimate talaga. Hindi naman sa mga hindi naman sa ayokong mag-wedding kayo ng bongga. Pero para sa akin lang, kapag intimate Pag ang gusto wedding, nyo yung soul ng... ay grabe yung essence, pre. Ramdam mo yung moment, yung emotion, pre, pagka intimate. Tas lahat ng bisita, kakilala nila, kaklose nila. Kung ang pumunta 50 heads, 50 yung As in bisita, close 50 na guests. close talaga nila. Kung ang dumating sa simbahan o ceremony, 50 guests, ang uuwi galing reception, 50 guests din, pre. Walang mauunang umuwi. Galing naman. Ganun kaganda yung intimate wedding para sa Tsaka parang hindi rin siya ganun ka-stressful dahil sa parking, kung saan ilalagay mga maraming Mas ma-accommodate mo yung 50 person Oo. kaysa sa sobrang dami. Oo. Tsaka lahat yun, kung talagang ka-close sila ng couple, lahat yun, babatiin sila. Ganun nakikita namin, nilalapitan sila. Tapos yung couple sila mismo, nakakausap nila ng maayos. Hindi yung si gutom na, eto pa. Oh, yun. Sige, Ayan. dali na natin dito yan. Oo. Madalas sa mga reception, kapag sobrang dami ng bisita, sobrang dami ng guests, merong tita o nanay o tatay, tito na nagpapauna. Kahit na merong pika-pika. Pika-pika, yung mga coffee, nachos, ganyan, tinapay, fruits. Kahit na may ganun, bigla nilang papakainin yung mga bisita nila.
Mm-mm. Sobrang sobrang nakakat lahat kapag nangyayari yun. Lalo na yung mga tatay, sabihin mo, si kumpare, pakainin Gutom na natin, na. nagugutom na si Gugutom kumpare. na, gugutom Ako, na. ang lagi ko sinasabi doon, pagka ganyan. Yung pong bisita, 3 beses naman yung kumain sa isang araw. Ngayon lang sila, mamimiss lang nila ng ilang oras lang Isang oras lang. para Max na isang oras eh. o maximum na. Di pa ba nila matitiis yun para sa... Di ba? Maraming pumupunta ng wedding ang nakikita namin na pagkakain, boom, As in, kainan lang talaga. wala na. Ang daming ganun. Sana yun yung isa sa mabago sa atin. Okay. Ano ang lesson natin for today's video? Ah, Bago man lang, tapusin natin tong episode na to. kung gusto mong gumastos para sa Eka, Ay, punta saan muna ba tayo? tayo sa Teka, saan ba tayo? Napunta lang naman tayo sa nasa pagkain tayo. ng Sorry. dinuguan. Ah. Napunta tayo sa wedding. So, Ah. ang lesson natin ngayon na maiuwi natin sa loob ng 20 minutes para sa mga 20 minutes lang ba tayo ngayon? 20 minutes lang? assumingly. Ah, Wow, nag-English. Bakit ako pagka ako nag-English pinapaya? wala namang sanay ka naman dyan. Well. Kasi ako joke. Alala mo yung Ito. minsan tumawag ako sa'yo. Oo. Tumawag ka sa akin Utang tapos ina. minura mo ko dahil nag-English ako. Dahil nasa kami. Basta na lugar. Nasa pangmayaman na lugar ka, tangin na nag-i-English ka na rin eh, no? Gago, may mga yung mga tropa kayong ganun. Anong tingin mo sa tropa mo na na pag nasa ibang lugar, putang ina konyo eh, no? Uy, meron May ganun kang di ba tropa? merong nag-trend nitong nakaraan lang yung Tony Fowler ata yan yung Ano yun? fine dining restaurant tayo. Yun. Oo. Nakita ko sa... Di ko, Pero yung original, hindi ko nakita. pero yung nagigets mo mga yung memes. idea na pag nasa Nasa fine dining na tayo, ugaling squatter pa rin. Parang ganun lumalabas dun eh. parang Parang ganun. ganun, parang ganun. Minsan kasi talaga, lalabas at lalabas yung eh. Kung ano ka talaga. Oo, lalabas at lalabas talaga eh. Yung Pero- mo. Sa tingin mo ba, sa fine dining restaurant na yon, umarte ka ng ganun, may pakialam sila sa'yo? Yung mga nasa, halimbawa, ito yung table mo, o kabilang table. Depende pa rin siguro sa volume ng pagsasalita. Doon lang sila magkakaroon ng pake. Pero yung ikikilos mo na parang asal kali ka. Pero kayo-kayo lang naman ang magkakaharap doon. Tingin ko, walang pakialam yung mga nakakita. Parang, okay, ganun lang talaga sila siguro. O kaya parang, sino ba yung mga yan? May ganun magkakaroon ng ganung Pero saglit lang naman, kakain lang naman kayo. Ilang minutes lang, hindi naman Pero, kayo sasama habang buhay. ang naging issue siguro doon kasi, Kung paano ka. si Tony Fowler, nagbi-build siya ng name eh. Ano ang name? Ewan ko anong Fowler. name. Pero parang binibuild niya yung sarili niya na I-blip naman natin yung pangalan niya. hindi, sikat naman siya, celebrity siya eh. Bakit hindi siya Hindi, pwede baka mamaya habulin tayo Hindi, dito. tsaka nasa yun, nasa As news is. naman yan. Okay. Parang siguro sa kanya, nakakahiya na ginagawa niyo to sa mga, parang doon sa mga kasama niya, parang yung sinasabi niya. Nakakahiya para sa kanya yun. Kasi gusto niya siguro makita siya ng mga tao na, o yung mga kasama niya, mga doktor daw di ba? Mga doktor. Doktor. Parang gusto niya makita siya na, well-behaved kami, well-mannered kami, ganan. Tapos utang ina nyo, sa lalagyan. Utang ina mo. Ano sagot mo? Panoorin nga natin yung video na yun. Yun. Ikaw, nakapag fine dining ka na? Experience? Fine dining ba yung Ano yung sa tingin mo na na lugar na nakainan mo na sobrang, ito na yung pinaka-high-end na nakainan ka, parang gano'n. Ay, yung kumain, kasi yung last time ko sa Singapore, parang Singapore. Okay. nilibre ako ng boss ko ng lobster. Ay, hindi lobster. Black pepper crabs. Ay, yung pinakasikat sa Singapore na parang medyo pricey siya eh. So isang lang nun, isang TF ko. Yun na yung yun yung parang sa fine dining na para sa high-end akin. na kainan mo. Pero lang yun, hindi pa siya fine dining kasi merong
magpupukpuk ka pa ng ano. So, nasabi ko na parang, bakit? Hindi. Ikakat mo, di ba? Kasi ikaw yung fine dining mo, meron siyang punto eh. Talagang fine dining, mukhang fine dining kasi. Fine dining kasi, pre. Lumapit sa akin yung waiter. Sir, you want peanuts? Oo. I said no. Ano na yun sa akin, yung sa tingin ko parang pinaka-fine dining ko na, Vikings. Ay, yung ikaw yung buffet lang. Na, parang yun yung para sa akin. fine dining na ba yan? Pero feeling ko doon lumabas yung pagiging patay gutom ko. Sa Vikings. Diba? Kasi Parang meron yun. doon, sashimi. Oo, di ba? Di ba, matagal nilang ginagawa yun. Oo. Nakaabang na ako doon. Isang latag nilang ganyan, isang dakot. Parang Kuha lang. binalasan ganun. Tapos Mm. kukuhanin mo na lang ng kukuha. Para sa akin, hindi yung Napakagarapal ko. Wala akong alam sa mga nakakapila. wala pa akong nakainin na may lalapit sa akin na waiter na may tela sa ganito. Para sa akin, para yung sa mga wine. ganun, oh. May mga wine na yan. Kaya, masaya din ako kasi walang magsasabi sa akin, putang ina mo, nahulog yung walang ganun. Pero, pero hindi na, ganun ba? Pinag-usapan, yung actual moment na yun. Oo. Kasi yung usapan nila after na nung Oo, kainan. oo. Pero Doon niya palang kinonfront yung ginawa. Yung ginawa. Pero nangyari yun, actual na nalalaglag yung tinapa, yung parang mga ganon. Abot mo naman. Oo. Dyan, nagtatapos. Tapos na agad. Ang bilis naman. Ayoko pa. Gusto ko Bilis, pa. ang bilis to. Bilis ngayon. Pero pre, nagugutom ako. Bakit puro sa pagkain ang pinag-usapan natin? Ano to? Food Nagda-diet. episode to. Nagda-diet pa naman ako ngayon. Oo. Oo. Diyan nagtatapos ang mga kwentong. Wala. Kwenta-kwenta. Kain tayo, pre. Anong oras na? Pre, try mo ng madaling araw nga yung sa Angel's Burger, yung overload. Tinry ko na maalat. Kulang sana. Kulang sa mayonnaise. Alright.